Good afternoon everyone, magandang hapon na naman sa ating lahat and welcome na naman sa ating channel, Ang Buhay Ko sa Israel. So today's video mga kapatid, i-share ko lang sa inyo kasi may mga nagtatanong ano yung mga visa na pwedeng applyan dito pag pumunta kayo ng Israel. So sagutin natin yan mga kapatid. So ang sagot natin dito based lang din po sa isang site na tinignan ko and I hope it will give us a hint. Magkaroon tayo ng idea once na gusto nyo pong pumunta dito ng Israel, magpasyal or magtrabaho. So ano yung mga visa natin? Ano yung mga visa na pwede mong kunin if you want to go and visit dito po sa bayan ng Israel. So ito po mga kapatid, ayon po ito sa visaguide.world. So binasa ko po ito and I believe it's accurate naman ito. So, tignan lang natin kasi nga yung iba dito, tamad na kayo magbasa. So, i-share ko lang sa inyo para magkaroon lang po kayo ng idea kung ano yung mga visa namin dito sa bayan ng Israel. At syempre, kung gusto niyo mong pumasyal, so ano yung mga pwede mong kailangan and ano yung mga pwede mong gawin. So, these are the type of visas according po sa visaguide.world. So, pwede niyo po itong puntahan. Nasa Google lang yan mga kapatid. But, today we are going to tackle it here sa ating video. Ayan, pag nag-wonder ka, ano mga iba't ibang klaseng visa na meron ibinigay sa atin ng bayan ng Israel. So una, immigration visa. So this is a visa for persons of Jewish roots living abroad who wish to move and live in Israel. So kung ikaw ay Jewish line ka talaga, alam mo na ang family mo, yung line mo ay galing po sa Israel. So mabilis ito, this is one of the fastest visa. Kung hindi ako nagkakamali dito sa Israel, immigration. Kasi marami po mga Jewish na galing po sa iba't ibang bansa. If they want to stay na dito sa Israel, they can apply immigrants visa or immigration visa. Makabalik sila dito sa kanilang homeland talaga. I believe Israel are encouraging all the Jewish people all over the world to come back on their homeland. Okay, meron pong tinatawag na A1. Ito ay temporary resident visa. This granted to those eligible for immigration, ALEA, that have completed the examination process with the ALEA representative of the Jewish agency and whose application has been examined and approved by diplomatic, consular representative at an Israeli mission. So hindi ako familiar dito sa temporary resident visa, no? Ano yung mga requirements na mga examination, mga process ng visa na ito. Ayan, i-share nyo lang sa ating comment kung meron kayong idea sa temporary resident visa na ito. And then ito mga kapatid, yung A2 student visa. So every person who wants to study in Israel in elementary and high school, academic institution, yeshivot, and youth institution of a Jewish agency can apply for this visa. So student visa, kung gusto nyo mag-aral dito sa Israel, so I think pwede ito sa lahat ng mga bansa na if you want to learn more about Israel, madagdagan yung enhancement mo, so you could get student visa. Kung hindi ako nagkakamali, yung mga agriculture students natin sa Pilipinas, they have A2 visa. So correct me if I'm wrong, kasi nga student visa. Kasi nga for 11 months they are working here and kumukuha rin sila ng mga experiences. So kasi nga yearly mga kapatid, nagpapadala po yung Pilipinas ng mga agriculture students natin to stay here in Israel and to learn knowledge dito po sa bayan ng Israel. So student visa. Kaya marami po dito mga students from other countries and nag-aaral sila dito kasi napakagagaling naman talaga ng mga schools dito sa Israel. And number 3 mga kapatid is A3 visa. This is clergy visa. You can apply for this visa if you're a clergyman. Pag sabi mo na clergyman, you're a pastor, you are a priest, and you are in religious denomination, and you are applying for the fulfilling of your clerical duties among your religious community in Israel, pursuant to the invitation of a recognized religious institution in Israel. Pag sabi mo na clergy visa A3, no, ito po yung mga pastor or mga leaders ng church that are being invited to work here in Israel. So yung visa po namin dito sa Israel, kagaya po sa akin, it is A3 clergy visa. So ang pinaka-work talaga namin is full-time kami sa church. Kasi nga po marami po mga churches dito, there are so many denominations dito. We are being invited by one of institution here, yung ABC Association of Baptist Church dito sa Israel. Kaya meron po kaming clergy visa. Okay, yan po yung visa namin dito. And then the A4 visa is a visa for spouse and children. So it is granted for the spouses and minor children of recipient of A2 or A3 visas. Pag sabi mo na spouse visa, ito po yung pag nagkaroon ng visa yung halimbawa sa amin ng mga clergy, yung A2, yung mga students din, gusto nilang dalhin yung family nila. So automatic once na meron silang visa, meron ding binibigyan ng visa yung kanilang family. Kaya dito, andito po yung family ko sa Israel. Kasi nga po meron akong clergy visa. So yung sa aking mga anak, mga kapatid at sa aking asawa ay tinatawag po na A4 or spouse visa. As long na nabibisahan ako, they are being granted also to have visa and stay here in Israel. And then, the B1. Ang B1 is work visa.
I believe it is the visa of the caregivers and hotel workers. Correct me again if I'm wrong. Sabi dyan, you can apply for this visa if you want to move to Israel for a limited period under the purpose of work. So kung ang purpose mo talaga magtrabaho, maghanap ka ng trabaho dito sa Israel, so you need the B1 visa, work visa. O meron lang limited na time period ang binibigay sa inyo. I think caregiver is 5 years, pero nag-iiba-iba mga kapatid yung law dito sa Israel, and mostly pag minsan pag nandito ka na, pwedeng i-extend kasi may mga tinatawag na mga special visa as long as you are here in Israel. Kasi nga mostly minsan kumukulang ng worker yung Israel, so they are still giving a special visa sa mga caregivers. So caregiver and hotel workers, I believe meron po silang tinatawag na B1 visa. So yan po ang karamihan dito sa ating mga Pilipino, meron pong work visa. At syempre ngayon mga kapatid, kung gusto niyo pong magtrabaho dito sa Israel, according sa aking knowledge, the only agency na pwede nyo applyan mga kapatid ay wala na pong iba kundi yung POEA. So this is a government agency. So wala na pong ibang mga agencies ang pinapayagan na magkuha ng mga applicants papunta po dito sa Israel in the line of caregiving and in the line of hotel work. So if you want to go here in Israel para hindi ka ma-scam, pumunta ka talaga sa POAA. Kailangan mo tanungin doon ano yung mga requirements na pwede mong ihanda if you are eligible. Kung pwede kang magtrabaho dito sa bayan ng Israel. So hindi ko alam kung anong situation ngayon sa mga caregiver, kung open pa ba yung application at sa mga hotel worker. So, kasi nga dahil sa conflict. But, pray natin na tuloy-tuloy ito mga kapatid. So, that is B1, work visa. And then, ito, working holiday visa. Only youngster from a few specific countries can apply for this visa to come and work in Israel. So, may mga, minsan may mga countries na pinapayagan yung Israel, yung mga students nila to work here, to come and work in Israel, working holiday visa. So, I'm not familiar of this kasi working students ito if I'm not mistaken. And then B2, so visitors visa. Ito po yung B2, this is tourist. If you want to go here not to work, but to roam around and to see the beauty of Israel. So meron po tayong binibigay yung Israel na B2 tourist visa. And visitors, business person, and student in the Hebrew Olpan can apply for this visa. So iba-iba pala yung pinapalooban ng B2, no? So bisita ka, tourist, business person. Pag isa mo na visitor, I think there are some family here who wanted you to visit place. So binibigyan ka ng B2 visa. Visitor. Actually mga kapatid sa Pilipinas, if you want to visit Israel, wala na pong yung visa, hindi po tinatatak sa passport natin. Ang visa ay binibigay na po doon right after the immigration. Pag nakalapag na po kayo ng airport, Ben Gurion International Airport dito sa Israel, they are going to check you kung talagang magtutur ka lang dito sa Israel. So they are going to check everything. Once na ma-approve yung pagpasok mo, after that, they are going to give you the blue card. So instead na itatak nila yung visa mo dito, so may bibigay sa inyo na blue card. Ito po yung magsisilbing ID ninyo and visa pagpasok niyo dito sa Israel. So doon din naka-indicate yung date at yung month na ibinigay sa inyo to stay here in Israel. Mostly 3 months yung binibigay ng bayan ng Israel kung wala talaga silang nakitang problem sa iyo. Okay, so ibig sabihin you can extend your stay here up to 3 months. Kaya yan po yung tinatawag na visitors visa. So siguro next time sa mga nagtatanong pa kung ano yung mga requirements papunta dito sa Israel bilang tourist, so itakal din natin yan mga kapatid. So yan po yung mga visa. And meron din po palang government visa. Ito mga special visa na, no, mga diplomat. Yung ginagrant yung isang tao to hold an official government passport or will be entering Israel on an official government mission. So yung mga itinalaga ng government, pagpasok nila dito may mga government reasons. So meron silang tinatawag na official diplomat or government visa. Ito yung isa sa pinaka mabilis din na pag-grant ng visa na ito kasi nga meron silang purpose. So government purpose. And then, meron din tinatawag na Israel or US Investors Visa. Ito yung may mga pera na, yung mga mayayaman na, may mga purpose to invest in business. And this visa is only for US citizens and permits them to reside and work in Israel on a temporary basis for the purpose of managing and developing a business venture. So, mostly pala ito sa US citizen lang. So, may mga privileges mga kapatid. And praise God. Kasi nga, we opened the window nung time ng Holocaust. Yung time ni Manuel, ng president natin, nag-open yung door ng Philippines to accept Jewish people. So right now, Israel opened doors para magtrabaho dito mga kapatid. And that is sa larangan ng caregiving and hotel working. At syempre, nag-accept din sila ng mga agriculture students. So praise God for that. And pag-pray natin na patuloy pong mag-open yung door ng Israel in other work. Nagpe-pray natin sana pati mga nurses, di ba? Ay may mga ibang bansa dito na mga nurses and doctors. So we don't know, di ba? Malay mo, time will come.
ma-recognize nila, makita nila yung nurse natin sa larangan ng mission field na magagaling din tayo. So, let's hope and pray na marami pa po mga open doors ang buksan sa atin ng bayan ng Israel. So, ayan mga kapatid, sa mga nagtanong lang ano yung mga visas dito sa Israel. So, that is according to my knowledge and according sa binasa po natin dito sa article ng visaguide.world. So, kung meron pa kayong mga additional na comment, i-share nyo lang mga kapatid sa ating comment section. Siyempre, kung bago ka sa aking channel, don't forget to like at i-share mo na rin mga kapatid yung video natin. So, salamat. See you again. Paalam.